18 pang abo ng mga biktima umano ng extrajudicial killings ang inilagak sa dambana ng paghilom sa La Loma Cemetery sa Caloocan. Sa isinagawang misa, nagkaroon po ng symbolic blessing ang mga pamilya sa mga abo ng kanilang mga mahal sa buhay. 77 ng biktima umano ng EJK ang nakalagak sa dambana ng paghilom. Ikinatuwa naman ng mga kaanak ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anila, simula pa lamang daw ito ng pagkamit nila ng hustisya. Kaugnay naman po ng nakatakdang pagharap ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court ngayong pong araw, kausapin natin ang Executive Director ng Center for International Law Philippines at isa po sa 5 accredited Filipino lawyer ng ICC na nasa The Hague, Netherlands. Si Attorney Gilbert Andres po. Magandang umaga at salamat po sa pagpapaunlak ng panayam sa amin dito po sa Balitang Hali. Magandang umaga at magandang umaga din, Connie, sa ating mga tagapakinig, tagapagsunod. Ano po ang aasahan sa initial court appearance po ni dating Pangulong Duterte ngayong pong araw sa ICC? Oo, 3 bagay po. Una, kailangan po ma-identify na siya ngayon pong taong yun na nasa arrest warrant. Kailangan po, kailangan pong i-verify ng pretrial chamber na naintindihan niya nga yung charges. Ikatatlo po ay i-verify po na alam nga ni Mr. Duterte yung kanya pong rights under the ICC Rome Statute. At ikaapat po, hihingin din yung kanyang panig kung yun nga, magpa-file ba siya ng isang application for interim release. Aha. At sino-sino ho ang inaasahan na naruroon sa courtroom mamaya? Siyempre, inaasahan na nandun siya, nandun yung abogado niya. Oo. At I think prosecution din. Oo. Okay, so ito ho ay talagang very exclusive kumbaga. Hindi ho makakapasok ang sino mang media o iba pa ho? Oo. Ganito, actually, it's public siya, no? So, makakapasok. Oo. So, sa media naman, may accreditation naman sa media eh. At tapos, actually, pwede din siyang online actually. Meron lang pong 30-minute delay for security reasons. Kaya pwede po siyang masubaybayan actually. Okay. Si dating Executive Secretary Salvador Medialdea daw ang hiniling ng dating Pangulo na mag-represent sa kanya sa ICC proceedings. Ano po ang masasabi niyo tungkol dyan? Well, yan nga po yung kagandahan ng ICC. Kasi talagang intrinsic part po yung due process sa ICC. At talagang intrinsic part yung right to fair trial at right to an accused. Yung pong kahalagan po ng due process. In fact, yung malaking katanungan po dito, binigyan nga po ba ng due process yung mga so-called suspects sa war on drugs? So, yan po ang talagang kagandahan ng international criminal justice. The right to fair trial rights is an intrinsic part of that process po. Parati na ho natin naririnig sa kampo po ng dating Pangulong Duterte na may mga nagawa raw na paglabag sa kanyang pagkakaaresto dito sa Pilipinas. Kapag naigiit po ba nila yun sa ICC hearing mamaya, maaari ho bang magkaroon ng effect ito dito ho sa tagal o kaya doon po sa kanilang hinihiling na interim release? Oo. Siyempre, magkakaroon din po ng mga procedural na mga time period. So, well, but it's part of the process. Ganun po talaga. Pero siguro ang lilinawin ko lang po anong legal basis. There's actually a firm legal basis, both under international law and under Philippine domestic law, sa arrest ni Mr. Rodrigo Duterte. Sa domestic law natin, ang basis po ay Republic Act 9851 or yung IHL Act. Section 17 po, sabi po doon, klaro po, Philippine authorities may surrender a person who's being investigated or prosecuted before an international tribunal. Yan pong legal na basihan. At pinasa po yung batas na yan bago pa po tayo naging parte sa Rome Statute. Kaya hindi po rason na hindi na daw tayo parte ng Rome Statute na hindi na daw pwedeng arestuhin. Pwede po under RA 9851.
Mhm. At yun nga ho, balikan ko lamang din kanina yung tanong na sinasabi ho ng legal team ng dating Pangulo na mag-a-apply sila for interim release. Pagka ganito ho bang nakapag-apply sila, saan ho ba mananatili si dating Pangulo na Duterte? Dito ho ba makakauwi ba ho siya o talagang doon lamang din siya sa area po ng the Netherlands? Okay, dalawang proseso yun, Connie, ano? Yung apply at kung ano man ang magiging resolution ng pre-trial chamber sa application. So, actually, titingnan muna yung unang proseso muna sa pag-apply ng isang interim relief. Titingnan muna ng pre-trial chamber kung yung mga kondisyonis ba ng arrest, Aha. kung bakit ba nag-apply ng arrest, nananatili pa rin even now na nasa kustodiya si Mr. Rodrigo Duterte. Ano bang sinasabi kong mga naging rason para sa pag-issue ng arrest warrant? Yung rason talaga ng pre-trial chamber doon ay, yun nga, para igiit na pwedeng umattend si Duterte dun sa mga hearing. At nakalagay pa kasi doon, may portion sa arrest warrant na nanatili pa rin sa kapangyarihan. Meron pa ring power si Duterte at kailangan siyang arestuhin para mapapunta siya dito kasi mukhang hindi pwede yung summons lang. At para din, nakalagay din doon may portion sa arrest warrant dahil meron ding para din sa security ng mga witnesses. So, titingnan ng pre-trial chamber na, okay, nananatili pa ba ito kahit na nakakulong si Rodrigo Duterte? So, kahit siya na nakadetain. At kung nakita nila na nananatili pa rin yun, edi hindi bibigay ang interim release. Kung sounds in discretion ng pre-trial chamber, naisip nila na hindi na ito nag-apply. So, theoretically, makakagrant ng interim release with conditions or without conditions. I see. So, yun po yung two-step process. Okay. So, antabayan po natin kasi yun po yung titingnan ng pre-trial chamber. Opo. At yung sinasabing interim release po, pwede ba doon i-apply din yung sinasabi ho na pwedeng hilingin din na house arrest or kaya hospital arrest pero within the Netherlands? Alam mo, very peculiar kasi ang International Criminal Tribunal, yung ICC. Alam niyo po bakit? Technically, Mr. Rodrigo Duterte is under the custody of ICC. He is not under the custody of the Netherlands. Ayun, okay. Yung Alright. pong dapat nating puntiryahin. Kaya mukhang malabo po yung hospital arrest, kung wala naman pong health issue. Kasi tiningnan na po siya si Duterte. Tingnan po siya kasi yun pong una talagang chine-check ng ICC na talagang nasa mabuting kalagayan po ang isang suspect. Okay. Kaya na-check naman po yun, kaya mukhang malabo po ang isang hospital arrest. Okay, so para malinaw lamang po, pwede ho itong mapanood online. Ito ho ba ay through ICC website mamayang gabi? Oo. In fact, Connie, meron na pong mga documents. Kung tingnan po ng mga natin, kababayan, ng ICC website, meron na pong mga 3 documents doon in relation sa magiging hearing this afternoon, Hague time. Okay. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay po sa amin dito po sa Balitang Hali, sir. Thank you. Salamat, Connie, at mabuhay po tayong lahat. Yan po naman si Center for International Law Philippines Executive Director Attorney Gilbert Andres. Beep, beep, beep! Good news para sa mga motorista ang inaasahang rollback ulit sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy base sa 4-day trading, 10 centavos hanggang 40 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. 20 hanggang 60 centavos naman ang nakikitang rollback sa kada litro ng diesel, habang sa kerosene 30 hanggang 60 centavos naman kada litro. Pwede pang magbago ang estimate depende sa huling araw ng trading ngayong Biyernes. Kung sakali, ikatlong linggo na yan ng rollback.
Ayon sa DOE, kabilang sa mga nakakapagpababa sa presyo ng produktong petrolyo ang posibleng oversupply at inaasahang pagtamlay ng demand sa ibang bansa. Kung kailan ramdam na ang mainit na panahon, tsaka naman tataas ang singil sa tubig. Ayon po sa Manila Water, 4 centavos per cubic meter ang average rate hike. Sa residential customers, nasa 21 centavos kada buwan ang dagdag singil sa mga hindi lalagpas sa 10 cubic meters ang konsumo kada buwan. Nasa 45 centavos per month naman sa mga 20 cubic meters ang konsumo at halos pisong taas singil kada buwan sa mga kumukonsumo ng 30 cubic meters. Paliwanag ng water concessionaire, nakakaapekto sa pagmahal ng kanilang singil ang Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA o ang halagang sinisingil dahil sa nagbabagong palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currency. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula po sa Luzon at kasama natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Tony. Isa ang patay matapos sumiklab ang sunog sa isang universidad sa Santa Cruz, Laguna. Batay sa investigasyon, natagpuan ang biktima sa CR sa ikalawang palapag ng nasunog na gusali. Inaalam pa ang kanyang pagkakakilanlan at kung siya ang napaulat na nawawalang estudyante. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang sunog sa gusali ng College of Arts and Sciences. Lumikas ang mga mag-aaral at kawani ng paaralan. Inabot ng ilang oras bago nakontrol ng mga bumbero ang sunog. Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan ng Laguna State Polytechnic University na nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad para sa investigasyon. Samantala, huli cam ang pagbangga ng motorsiklo sa isang pickup truck sa Mangaldan dito sa Pangasinan. Sa CCTV, kitang gumilid sa daan sa Barangay Malabago ang pickup nang pa-U-turn na saka naman dumiretso at sumalpok dito ang isang motorsiklo. Tumilapon ang rider at kanyang angkas. Agad namang nakatayo ang lalaking rider at tinulungan ang angkas niyang babae. Makalipas ang ilang minuto, nahilo ang rider kaya kinailangang dalhin sa ospital. Ligtas naman ang senior citizen na driver ng pickup. Ayon sa pulisya, nagkaareglo na ang magkabilang panig. Pinabulaanan ng Police Regional Office 11 ang impormasyong magsasagawa umano sila ng raid sa bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy? Yes, Rafi, ang ilan sa mga supporters ni former President Rodrigo Duterte ay andito pa rin sa labas ng kanyang bahay upang magbantay dito sa Davao City. Pero sa ngayon, kakaunti na lang ang kanilang bilang kumpara kagabi. Isa sa mga magdamag na nagbantay ay si Edison Peñalosa na mula pa sa Coronadal City, South Cotabato. Agad daw siyang pumunta ng Davao nang malaman na umano'y lulusubin ng mga otoridad ang bahay ng dating Pangulo. Mag-aalas 11 kagabi nang dumating sa bahay ng kanyang ama, si Davao City Mayor Baste Duterte. Pinayuhan niya ang mga supporters na umuwi na at magpahinga dahil may mga abogado naman daw na magbabantay kung sakaling salakayin ng mga otoridad ang bahay. Ayon sa alkalde, galing siya ng Maynila para asikasuhin ang kanyang visa para sa the Netherlands. Balik Davao siya nang matanggap ang balitang papasukin umano ang bahay ng ama. Saglit na nagkausap si Mayor Baste at mga abogado bago siya umalis. Bago yan, nag-alay ng dasal ang mga kapitbahay sa harap ng bahay ng dating Pangulo. Pinabulaan na naman ng Police Regional Office 11 na may isasagawang raid sa bahay ni FPRRD. Anya, maaari umanong sinasakyan ang mataas na emosyon ng mga tao upang magkagulo. Pero nakahanda sila na magbantay at maging sa mga isinasagawang mga rally. Narito ang mga pahayag ni Mayor Baste Duterte at ng Police Regional Office 11. Naamantoy ko no'y sa dire. Nakoy nadawat ng impormasyon nga sudlon daw ang bahay. Wala may kaso. Wala kaso na yun sa tinuod lang. So sila, gusto sila mo tanaw, ana. Nakoy respeto sa trabaho sa polis. Ang problema diha, wa ko'y salig sa liderato nato karon.
Unang importante gyud karon nakahibaw ta sa itong mga katungod. Wala pong katotohanan na merong gagawing raid sa bahay ni FPRRD or sa kanyang mga anak. Fake news po ang lumalabas ngayon sa social media. Rafi, sa mga nakausap natin kanina ng mga supporters ni FPRRD na nagbabantay dito sa labas ng kanyang bahay, nila handa silang na magdamag, na magbantay dito at kung pwede araw-arawin bago masiguro na walang isasagawang raid dito sa kanyang bahay. Sa katunayan, sa likod ko, may mga nakahanda ng mga pagkain para sa mga supporters at mga nakahanda ring mga upuan. Rafi. Maraming salamat, Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Happy Friday mga mare at pare! Kaabang-abang ang kwento ng pagbangon sa episode ng Magpakailanman bukas, Sabado. Mayas ka! Sinabi ko na ayoko sa droga! Bibida si Sparkle actress Kylie Padilla bilang isang prostitute na mahaharap sa maraming pagsubok. Bagaman sa huli magtatagumpay at matututunang magpatawad. Makakasama ni Kylie sa episode sina Charmaine Arnaiz, Mon Confiado at Sugar Mercado. 8:15 p.m. na yan bukas sa GMA. But wait, there's more! Sinisimulan naman na raw ni Kylie Alcantara ang pagpapatayo ng dream house para sa kanilang pamilya. Sa latest na ibinahagi niya sa inyong kumare, nakikipag-usap na siya ngayon sa isang architect matapos makabili ng lupa sa Cavite. Goal ni Kylie na matapos ang bahay sa susunod na taon.